Noong unang beses siyang dumating sa baryo namin, halos walang pumansin. Payat, mukhang gutom, at may sunog ang balat na tila ba nilamon ng araw ang pagkatao niya sa tagal ng paglalakad. May dalang sako sa balikat, at wala ni kahit isang ngiti sa labi. Wala ring bumati sa kanya. Sino nga ba naman ang papansin sa isang dayong mahina at mukhang walang maitutulong sa komunidad? Pero kung alam lang namin ang totoo, kung alam lang namin kung sino talaga siya, baka hindi namin siya basta pinatuloy. Ako si Lando, tubong sitio Malabnaw, isang liblib na baryong binabalot ng mga alamat at takot. Sa lugar naming ito, hindi uso ang gabi. Sa oras na lumubog ang araw, lahat nagsasarado ng pinto, nagpapatay ng ilaw, at nagdarasal ng taimtim. May dahilan kung bakit. Hindi ito simpleng takot sa dilim. Ito'y dahil sa mga nilalang na matagal nang naninirahan sa paligid namin. Mga nilalang na hindi basta-basta napapalayas ng dasal o asin. Mga nilalang na ginagalang, tinatabunan ng katahimikan, at tinatakasan ng liwanag. Siya ang unang dayong tumapak sa baryo namin nang hindi natatakot. Nakarating siya sa bahay ni Mang Igmi, ang matandang ermitanyo sa may gubat, at doon pansamantalang tumuloy. Wala sa kanyang kilos ang alinlangan, pero halatang pagod na pagod siya. Ayon kay Mang Igmi, nagpakilala raw ang dayo bilang Elias, isang tahimik at walang imik na lalaki. Hindi raw siya madaldal, pero marunong makinig. Wala siyang naikwento tungkol sa nakaraan niya, pero nang tanungin kung anong sadya niya sa lugar na ito, simple lang ang sagot niya, naghahanap ako ng katahimikan. Pero ang baryo naming ito, hindi para sa katahimikan. Dito, kahit ang hangin may ikinukubling sigaw. Unti-unting nakilala si Elias ng mga tao. Tumutulong siya sa pagsasaayos ng bubong, sa pagtatanim, at sa paghahakot ng tubig mula sa poso. Tahimik siyang kumikilos, parang anino lang sa gilid ng araw. Pero hindi pa rin siya tinanggap ng buo. Kahit papaano, laging may distansya ang mga tao sa kanya. Marahil dahil dayo siya, o marahil dahil may kakaiba talaga sa kanya. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti kong napapansin ang mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Una kong napansin isang gabi habang naghahatid ako ng gulay kina Aling Meding. Nadaanan ko si Elias sa may gilid ng sapa, nakaupot nakatingin lang sa tubig. Tahimik ang paligid pero may kakaiba sa eksenang iyon. Parang may kausap siya pero wala namang ibang tao roon. Noong tinawag ko siya, hindi siya agad tumingin. Para bang malalim ang iniisip niya. Nang humarap siya, may ngiti sa labi, pero malamig ang mga mata. Magandang gabi, Lando, sabi niya. Napangiti ako, pero kinilabutan din mula noon, mas naging mapanuri ang mata ko. Napapansin ko ang mga hayop sa paligid niya, mga aso, pusa, pati mga ibon, tila ba umiiwas sa kanya. Isang beses, nakita ko siyang nilapitan ng isang batang kambing. Bigla na lang itong tumili at tumakbong palayo. Akala ko noong una ay guni-guni lang. Pero paulit-ulit na nangyayari. Pero sa kabila ng lahat, naging magkaibigan kami ni Elias. Ako lang marahil ang tanging taong lumapit sa kanya nang walang takot. Minsan, sinasamahan ko siyang mangahoy ng panggatong. May dala akong tinapay, at siya na laging may dalang matamis na kape. Doon kami nauupo sa gilid ng kakahuyan, nagkukwentuhan ng paunti-unti. Hindi man siya madaldal, may lalim ang bawat salitang binibitawan niya. Parang may tinatagong sugat sa puso. Isang beses tinanong ko siya, may iniwan ka ba sa pinanggalingan mo? Tumingin siya sa malayo, sabay sabing, may mga bagay na mas mabuting huwag nang balikan. Doon ko lalong naramdaman ang bigat ng kanyang nakaraan. Minsan, sabay naming inaabutan ang takip silim sa gubat. Sa bawat pagbaba ng araw, naririnig na naming umaatungal ang hangin. Minsan, parang may mga yabag sa pagitan ng mga puno. Minsan, parang may mga matang nakatingin sa amin. Pero si Elias, hindi siya kinakabahan. Sa halip, parang mas alerto siya tuwing dumidilim. May hawak siyang kutsilyong kahoy na hindi niya tinatanggal sa bewang kahit natutulog. Dumating ang isang gabi na hindi ko malilimutan. Nagising ang buong baryo sa sigaw ni Aling Bising, nakita raw niya ang aswang sa bubungan ng bahay nila.
Ayon sa kanya, may malapaniking nilalang na may mahahabang kuko at pulang-pula ang mga mata. Nang nilapitan nila ang bahay, wala na roon ang nilalang. Pero may naiwan itong baka sa bubong, itim na balahibo at amoy asupre. Kinabukasan, usap-usapan sa plaza. Bumalik na naman ang aswang, sabi ni Mang Ben, dapat ipatawag si Elias. Baka may alam siya. Doon ko nakita kung gaano kabilis tumuro ang mga tao kapag natatakot. Isa si Elias sa unang pinagdudahan. Dayo. Tahimik. Kakaiba. Pero bago pa makalapit ang mga tao sa kubo ni Elias, may nauna ng sumugod, si Tasyo, ang lasinggerong mahilig sa gulo. Ikaw ang dahilan ng malas dito, sigaw niya. Bitbit ang gulok, lumapit siya kay Elias na nooy nagdidilig lang ng halaman sa bakuran. Pero ang hindi namin inaasahan ay ang nangyari nang dumikit si Tasyo sa kanya. Tumigil ang hangin. Ang mga ibon sa puno sabay-sabay lumipad palayo. Nagdilim ang paligid kahit tanghaling tapat. Tumingin si Elias kay Tasyo, diretsong tingin, walang galit, pero may kung anong lakas sa mga mata niya na nagpatigil sa lahat ng nanonood. Para bang napako sa kinatatayuan si Tasyo. Nanginginig. Dahan-dahan niyang ibinaba ang gulok sabay atras. Pasensya na po. Elias, bulong niya sabay takbo palayo. Tahimik ang lahat. Walang gustong magsalita. Pagkatapos ng araw na yon, walang nangahas lumapit kay Elias, hindi na dahil sa duda, kundi dahil sa takot. Para bang may nakita sila sa kanya na hindi kayang ipaliwanag. Ako man, hindi ko alam kung anong napanood ko. Pero simula noon, nagsimula ang mga bulong-bulungan. Hindi lang siya basta dayo. Hindi lang siya basta kakaiba. Baka hindi rin siya basta tao. At isang gabi, habang mag-isa akong pauwi, nadaanan ko siya sa gilid ng kalsada. Tahimik lang siyang nakatayo, nakatingin sa buwan. Nang tanungin ko kung anong ginagawa niya roon, sagot lang niya, darating na sila. Sino? Ang mga tunay na dapat katakutan. At bago pa ako makasagot, biglang umihip ang malamig na hangin. Sumara ang mga bintana sa mga bahay. Nagsimulang tahulan ang mga aso. At sa di kalayuan, may narinig akong kakaibang huni. Isang mahabang, nakakapanindig balahibong sigaw. Hindi ito tao. Hindi rin hayop. Sa gabing iyon, unang beses akong nakaramdam ng matinding takot hindi dahil sa mga aswang na bumabalik, kundi dahil sa tanong na unti-unting sumisiksik sa isip ko, kung kinatatakutan siya ng mga nilalang na yon ano siya. Noong gabing sinabi ni Elias na darating na sila, hindi ako nakatulog. Buong gabi akong nagmulat sa kisam, pilit iniisip kung sino ang tinutukoy niya. Ang mga tunay na dapat katakutan, hindi ba't ang mga aswang na ang kinatatakutan ng lahat dito sa baryo? Kung may mas masahol pa roon, anong klaseng nilalang ang tinutukoy niya? Kinabukasan, tahimik ang buong baryo. Walang lumabas ng bahay maliban sa ilang matatandang lalaki na nagtungo sa simbahan para magdasal. Si Elias, gaya ng dati, tila walang pakialam sa tensyong bumabalot sa hangin. Nakita ko siyang nagpapakain ng mga manok ni Mang Igmi, parang walang nangyari kagabi. Naisip kong kausapin siya muli, pero nang makita ko ang lalim ng mga mata niya, tila may binubuhat na siglong lihim, bigla akong umatras. Naramdaman ko rin ang biglaang paglayo ng ibang mga taga-baryo sa akin. Hindi man nila sabihin ng direkta, ramdam ko, dahil malapit ako kay Elias, baka isa rin akong tagapagdala ng malas. Habang palihim akong umiiwas sa mga mata ng mga kapitbahay, may isang matanda ang lumapit sa akin sa may palengke. Siya si Aling Duning, bulag na, matanda na, pero may reputasyong albularyo noong kanyang kabataan. Hindi siya lumalabas ng bahay maliban kung may mabigat na dahilan. Iho, bulong niya, habang inaabot ang kamay ko, may dala kang anino sa likod mo. Hindi yon. Pero sinusundan ka na. Napahigpit ang hawak ko sa bayong. Ano pong ibig niyong sabihin? May bumalik na nilalang na matagal nang naipa ko sa ilalim ng lupa. Pinakawalan siya ng dugo at ng lihim. At ang susi, dala-dala ng kaibigan mong si Elias. Hindi ko na naitanong pa ang kasunod.
Tuluyan na siyang lumakad palayo, paika-ikang bumalik sa lilim. Iyon ang unang patak ng ulan ng katotohanan sa akin. Si Elias ay hindi lang basta may tinatakbuhan, may dala rin siyang bantang maaaring sumira sa amin. Kinagabihan, bumalik ako sa kubo ni Elias. Dala ko ang kaunting nilutong ulam at matapang na tanong sa dibdib. Pinatuloy niya ako, gaya ng dati. Tahimik kaming kumain hanggang sa hindi ko na napigilan. Bakit mo sinabing darating na sila? Tanong ko. Tumigil siya sa pagmuya. Tumingin sa akin. Matagal. Hindi ito ang unang beses na nagising ang mga nilalang sa gubat, sagot niya. At hindi rin ito ang unang beses na pinuntahan ko ang ganitong lugar. Bawat baryo, bawat liblib na dako sa lupaing ito, may tinatagong kwento, at may binabantayang anino. Isa ako sa mga nagbabantay noon. Pero matagal na yon, doon niya sinimulang ibahagi ang piraso ng kanyang nakaraan. Ang ina niya ay isang hilot at manggagamot na kilala sa kanlurang Kabisayaan. Pero sa likod ng kanyang kagalingan sa paggamot, may tinatagong lahi silang hindi basta-basta, may dugong diwata ang kanyang ina, na minana ni Elias. Kaya't bata pa lang siya, nakakaramdam na siya ng mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Ngunit nang masangkot ang kanyang ama sa isang pangkat ng mga mandurumog, mga taong iniisip na kaya nilang gamitin ang itim na mahika para sa sariling kapangyarihan, isang malagim na gabi ang sumira sa pamilya nila. Nagising raw siya noon sa apoy. Umiiyak ang kanyang ina habang sinasakripisyo ng mga mandurumog ang ama niya para sa isang ritual. Hindi niya alam kung paano, pero may sumiklab na liwanag mula sa kanyang mga palad at isang matinding sigaw ang nagpalipad sa mga mandurumog. Lahat namatay. Maliban sa kanya. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na siya muling tumira sa iisang lugar. Palipat-lipat. Palaging may sinusundan. Palaging may nilalayuan. Nang matapos siya sa kwento, iniabot niya sa akin ang isang bagay, isang luma at kupas na mutya na kulay gintot berde, hugis patak ng ulan. Ito ang mutya ng laya, sabi niya. Ito ang iniwan ng ina ko bago siya nawala. Hindi ito basta bato. Isa itong selyo, isang susi na kayang magbukas o magsara ng mga daanan. Daanan, tanong ko. Daanan ng mga nilalang na hindi dapat lumakad sa mundong ito. Bago pa ako makapagtanong muli, biglang may umalingaw-ngaw na sigaw sa may gubat. Isang hiyaw ng paghihirap, babae, matinis, at puno ng sakit. Agad na tumayo si Elias, sabay kuha sa kanyang kahoy na kutsilyo. Dito na sila nagsisimula, bulong niya. Sumunod ako, kahit may takot. Doon namin natagpuan si Aling Meding, nakaluhod sa tabi ng ilog, hawak ang kanyang anak na tila nawala ng malay. May marka ng kagat sa leeg ng bata, pero hindi ito pangkaraniwang kagat. Tila ba pabilog, parang sinipsip. At sa lupa, may bakas ng paa, hindi tao. Parang kambing pero may 5 daliri. Hindi na ako nagdalawang isip. Alam ko na, nagsisimula na nga. Kinabukasan, habang lalong tumitindi ang takot ng mga tao, tinanong ko si Elias kung ano ang dapat naming gawin. Kailangan mong matutong gamitin ang mutya, sagot niya. May kapangyarihan ka ring hindi mo pa naiintindihan. Hindi aksidente na naging magkaibigan tayo, Lando. Napakunot no ako. Ako? Wala akong dugo ng diwata. Hindi ako katulad mo. Hindi mo kailangang maging katulad ko. Pero may panawagan sa lahi mo. Ang lolo mo, si Apong Teodoro, siya ang nagtalaga ng huling bantay ng bundok na ito. Ipinanganak ka sa lilim ng lupaing sagrado. Hindi mo ba napapansin? Hindi ka kailanman sinaktan ng alinmang hayop sa gubat. Ang mga panaginip mong paulit-ulit, ang batis na laging dumadaloy, ang bato sa gitna ng gubat, hindi iyon basta panaginip. Alaala iyon ng lupang kinabibilangan mo. Hindi ko alam ang mararamdaman ko noon. Nalito ako. Parang gumuho ang lahat ng akala kong totoo sa buhay ko. Ako? Tagabantay. Ako na simpleng lalaki lang sa isang baryong punang takot. Tumanggi ako. Tumalikod at naglakad palayo. Hindi ko matanggap. Hindi ko kayang akuin ang isang bagay na hindi ko nauunawaan.
Ang gusto ko lang noon ay simpleng buhay, tahimik, walang halimaw, walang sumpa, walang mutya. Ngunit sa gabing iyon, habang mag-isa akong pauwi, may sumunod sa akin. Isang nilalang na may pulang mata at ngisi ng gutom. Hindi siya umataking bigla, pinagmasdan lang ako mula sa dilim. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Pero bago pa siya makalapit, biglang lumiwanag ang mutyang nasa bulsa ko. Isang malakas na alon ng hangin ang humawi sa paligid. At sa isang iglap, nawala ang nilalang. Nang tumakbo ako pa uwi, hiningal, nanginginig, may boses akong narinig sa isip ko. Malalim. Malamig. Hindi mo man tanggapin ang tawag ng dugo, susundan ka pa rin ng anino. At doon ko naintindihan, huli na ang lahat para tumanggi. Sinimulan na ng dilim ang paggapang nito. At ako ang tanging natitirang ilaw. Simula nang gumana ang mutya sa bulsa ko, at naitaboy ang nilalang sa dilim, hindi na ako muling naging payapa. Hindi ko masabi kung anong mas mabigat, ang takot na muling harapin ang aninong iyon, o ang bigat ng katotohanang hindi ko na kayang takasan ang kapalaran ko. Pero sa totoo lang, ayokong tanggapin. Ayokong paniwalaan na ako ang kailangan para labanan ang mga halimaw na unti-unting sumisira sa baryo namin. Hindi ako bayani. Hindi ako Elias. Sa mga sumunod na araw, halos hindi ako lumalabas ng bahay. Kinuha ko ang lumang notebook ni Lolo, ang isa sa ilang alaala niya sa akin, at binuklat ko ito. Doon ko nakita ang mga tala niya tungkol sa mga nilalang sa paligid ng bundok. May mga guhit ng anito, tikbalang, aswang, mga palatandaan ng mga daanan sa ilalim ng lupa. At sa dulo ng kwaderno, may isang pahinang halos mabura na, ang tunay na bantay ay hindi pinipili, siya ay tinatawag. At sa kanyang puso, naroon ang sigaw ng lupa. Napaiyak ako. Naalala ko ang huling beses kong nakita si Lolo, 7 taong gulang pa lang ako noon, umiiyak sa gilid ng kama niya habang hinihingal siyang nagsasalita. Alagaan mo ang lupa, alagaan mo ang liwanag, huling bulong niya bago siya tuluyang nawala. Hindi ko yon naintindihan dati. Pero ngayon, unti-unti na itong bumibigat sa loob ko. Hindi ko lang pala siya nawala noon, nawala rin ang daang dapat sanay nilakaran ko. Pero hindi ganoon kadali. Kasi kahit pa sabihin nilang may dugo ako ng mga tagabantay, hindi pa rin ito binubura ang sakit na pinagdadaanan ko. Iniwan kami ng tatay ko noong 6 na taong gulang pa lang ako. Bigla na lang siyang nawala. Wala man lang paliwanag. Wala man lang sulat o pamamaalam. Sabi ng iba, baka raw tinangay ng engkanto. Pero sabi ng nanay ko, hindi, kusang umalis. Hindi kinaya ng tatay ko ang responsibilidad. At simula noon, naging tahimik ang bahay namin. Wala kaming masyadong pera, pero mas mabigat ang kakulangan ng presensya. Lumaki akong puno ng tanong, puno ng galit. Kaya nang si Elias ay dumating sa buhay ko at tinuring akong kaibigan, akala ko baka yon na ang unang pagkakataon na may taong hindi aalis. Pero ngayon, parang unti-unti na rin siyang nawawala, hindi dahil umaalis siya, kundi dahil tila may pader sa pagitan namin. Isang pader na gawa ng lihim at kapalaran. Isang gabi, habang nagpapalamig ako sa balkonahe, biglang napundi ang ilaw sa post sa labas. Sumunod, isa-isa ring namatay ang mga bumbilya sa mga kalapit na bahay. Hangin lang ang maririnig, malamig at mabigat. Tila ba may nakatingin mula sa likod ng mga puno? Napapitlag ako nang biglang kumalabog ang bubong. Hinawakan ko ang mutya sa bulsa ko. Mainit ito. Parang nagbabanta. Dahan-dahan akong pumasok ng bahay, isinara ang lahat ng bintana. Tahimik. Walang tahol ng aso. Walang huni ng kuliglig. At sa salamin ng bintana, nakita ko siya, isang anino na parang may pakpak, dumaan sa ibabaw ng bubong. Tila ba inaamoy ang paligid? Parang hayop na naglalakad sa gabi, naghahanap ng amoy ng dugo. Sa sobrang takot ko, hindi ko na malayang umiiyak na ako. Umiiyak, hindi lang dahil sa nilalang sa labas, kundi dahil sa tanong na hindi maalis sa puso ko, bakit ako? Kinabukasan, dumating si Elias sa bahay. Tahimik siyang naupo sa labas at maya-maya'y tinawag ako. Hindi ka pa handa, sabi niya.
Pero darating ang oras na wala ka ng pagpipilian. Hinawakan niya ang mutya at saglit itong kumislap. Bakit hindi na lang ikaw ang lumaban, tanong ko. Ikaw ang may kapangyarihan, may karanasan, may alam sa lahat ng to, ako. Takot lang ang alam ko. Galit lang ang meron ako. Tumango siya. At akala mo ba, hindi ako natakot? Ang bawat sugat ko, hindi lang galing sa laban. Kundi sa mga taong iniwan ko para maprotektahan ang mundo. Sa bawat baryong niligtas ko, may isang pamilya akong naiwan. Lahat ng desisyon may kabayaran. Ako man, may galit sa puso. Pero hindi ko pinili ang laban na to dahil gusto ko. Pinili ko dahil kailangan. Hindi ako agad nakasagot. Pero sa likod ng mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng pagkakapareho namin. Noong gabing iyon, pinuntahan namin si Aling Duning. May nais siyang ipakita kay Elias, isang lumang itak, balot ng abaka, at may kakaibang ukit sa hawakan. Pag-aari iyan ng huling bantay ng lipa, sabi niya. Matagal na naming itinatago. Pero ngayon, nagsimula na muli ang paggising ng mga nilalang. Kailangang may humawak muli sa sandata. Nang ilabas ni Elias ang mutya mula sa aking kamay at inilapit sa itak, bigla itong lumiwanag. At sa isang iglap, parang huminga ang itak. Para itong muling nabuhay. Hindi ko kaya, bulong ko. Pero ang sagot ni Elias ay mas tahimik, wala nang ibang pipiliin ang liwanag kundi ang may pusong sugatan. Mula noon, unti-unti akong sinimulang sanay ni Elias. Hindi para makipaglaban agad, kundi para mas makilala ang sarili ko. Araw-araw naming pinupuntahan ang gubat, tinitingnan ang mga daanan, pinakikinggan ang hangin. Tinuturuan niya akong makiramdam, hindi lang gumamit ng sandata, kundi makinig sa katahimikan. Pero habang ako'y natututo, lalo ko ring nararamdaman ang lakas ng dilim sa paligid. Isang gabi, dumalaw ako sa bahay ni Mang Igme para dalhan siya ng gulay. Ngunit pagdating ko roon, bukas ang pinto. Walang ilaw. At sa gitna ng sala, may nakita akong mga bakas ng putik na papunta sa ilalim ng kanyang sahig. Nang dahan-dahan kong silipin, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, isang nilalang na parang tao pero sobrang payat, may mahahabang daliri at kulay abong balat. Nakatalikod dito, at hawak-hawak ang isang damit ni Mang Igme, pinupunit sa bibig nito. Mabagal itong tumingin sa akin, at doon ko nakita ang itim nitong mata, walang puti, parang butas. Bumalikwas ako at tumakbo, pero bago pa ako makalayo, may malamig na kamay na dumapo sa balikat ko. Pagharap ko, wala na ang nilalang. Pero naiwan sa kamay ko ang isang basang piraso ng damit, may marka ng matandang dugo. Nang ibinalita ko ito kay Elias, napatingin siya sa itak, tapos sa akin. Hindi sila basta umaatake, sabi niya. May hinahanap sila. May inaamoy. At doon niya muling binanggit ang posibilidad na hindi lang ako ang target, kundi ang mutya mismo. Ang mutyang yan hindi lang yan susi. Isa rin niyang batingaw. Tinatawag nito ang mga nilalang sa paligid. Kaya habang suot mo yan, lalapit sila. Ano nang dapat kong gawin, tanong ko. Tanggapin mo ang papel mo. O iwan ang lahat ng may halaga sa'yo. At sa katahimikan ng gabing iyon, habang naririnig namin ang mahinang tunog ng mga sanga na tila nilalambitin ng mabibigat na katawan, alam kong hindi na ito kwento ng isang dayo. Kwento na ito ng isang tao na unti-unting sinusubok ng tadhana at ng kadilimang hindi na lang basta lumalabas tuwing gabi, kundi gumagapang na sa puso ng mga tao. At sa kaibuturan ng dilim, may matang nakamasid. Naghihintay lang ng tamang oras para umatake. Mula nang makita ko ang nilalang sa ilalim ng bahay ni Mang Igme, parang hindi na ako makalakad ng normal sa mga kalsada ng baryo. Lahat ng anino pinagdududahan ko. Lahat ng kaluskos napapalingon ako. Kahit ang hangin, tila may dalang bulong. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung tama bang hindi ko pa sinasabi sa mga tao ang buong katotohanan. Na may isang mas malalim at mas sinaunang kasamaan na gumigising sa ilalim ng lupa. Na ako, isang simpleng lando lang, ay pilit hinuhubog ng kapalaran para harapin ito. Pero anong laban ko sa ganito? Si Elias lang ang natitirang sandigan ko.
Pero kahit siya, ramdam ko ang bigat na dinadala niya. Habang nagtuturo siya sa akin ng mga panangga, dasal, at paraan ng paghawak ng itak, minsan nauupo na lang siya sa tabi ng ilog, tulala. May mga gabing hindi na siya natutulog, binabantayan lang ang paligid na tila ba alam niyang may paparating, pero ayaw pa niyang sabihin kung ano. Isang umaga, natagpuan namin ang katawan ni Aling Meding sa gilid ng bukid, walang sugat, walang pasa, pero walang hininga. Parang natuyo ang kaluluwa niya habang gising. Ang mas nakakatakot, nasa tabi ng bangkay ang isang maliliit na hugis kamay, pero hindi pang tao, masyadong mahaba ang mga daliri, at may 4 na kuko sa halip na 5. Isa sa mga bata sa baryo ang sumigaw ng, may sumilip po sa bintana namin kagabi, may pulang mata. Doon na nagsimula ang tunay na takot ng mga taga-baryo. Hindi na lang ito usap-usapan. Isa-isa nang nababawasan ang mga tao, at ang mga hayop sa mga kulungan ay naglalaho na lang bigla. Lando, sabi ni Elias isang gabi habang pinapanday namin ang hawakan ng itak, mas malapit na sila kaysa iniisip natin. At ang lakas nila hindi katulad ng karaniwang aswang. Ang mga to, hindi lang gutom. May layunin sila. At ikaw ang gusto nila. Napakuyom ako ng kamao. Bakit ako pa rin? Hindi siya agad sumagot. Sa halip, inilabas niya ang isang lumang balat ng aklat, tuyong papel, kupas ang tinta, at doon ko nakita ang isang guhit. Isang araw at buwan sa iisang bilog, may liwanag na lumalabas mula sa gitna. Ito ang sagisag ng mga unang tagapangalaga ng daan. Ang mga pinili ng lupa, ng tubig, at ng hangin. Lahi mong pinagmulan, Lando. Pero hindi ko sila kilala. Hindi ako pinalaki para sa ganito. Wala akong ama. Wala akong ama na nagturo sa akin. Wala akong lolo. Wala akong gabay. Pero narito ako, sagot niya, dahan-dahan. At kahit hindi ako kadugo mo, pipiliin kong ipaglaban ka. Sa saglit na yon, parang may gumaan sa dibdib ko, pero hindi nawala ang takot. Kasi kahit may kasama ako, alam kong darating ang araw na ako lang ang haharap. Ako lang ang kailangan. At kung ako'y kulang pa baka tuluyang mawala ang lahat. Kinabukasan, dinala ako ni Elias sa isang lugar sa gitna ng gubat, isang sirang simbahan, na palilibutan ng puno ng balete. Dito mo kailangan maghanda, sabi niya. Ang mga diwang mabuti ay minsang nanirahan dito. Pero ngayon, tahimik na sila. Natutulog. Kung matututunan mong pakinggan ang kanilang tinig, matutulungan ka nila. Ipinikit ko ang mga mata ko. Sa loob ng sirang simbahan, may malamig na hangin na dumaan sa batok ko, may bulong sa tenga ko, mga salitang hindi ko maintindihan pero ramdam kong lumulubog sa puso ko. Tila may mga mata sa kadiliman ng altar, pero hindi ito nagbabanta. Parang nagmamasid lang naghihintay. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman kong tila may lumalakad sa labas ng simbahan. Hindi ito si Elias. Mabigat ang hakbang. Mabagal. Dahan-dahan kong dinampot ang itak. Lumapit ako sa bintana at doon ko siya nakita. Isang matandang babae na may puting mata, nakasuot ng mahabang damit na tila yari sa mga tuyong dahon. Hindi siya ordinaryong nilalang. Parang hindi siya nabibilang sa ngayon. Bigla siyang nagsalita, hindi ako narinig ng tainga, kundi ng isip ko, susi ka. Hindi lang sa daan kundi sa wakas. Pagkurap ko, nawala siya. Lumabas ako agad, hinanap siya sa paligid, pero wala akong nakita kundi usok sa lupa, parang bakas ng anino. Hindi lang tayo ang naghahanda, sabi ni Elias pagbalik ko. Sila rin. Mula noon, gabi-gabi na kaming nagbabantay. Lalo na sa mga gabi ng kabilugan ng buwan, kung kailan parang mas malapit ang hangin sa lupa, at ang mga aninong wala naman sa dapat kinaroroonan ay dumadami. May pagkakataong may maririnig kaming iyak ng sanggol mula sa gitna ng palayan, pero walang sanggol sa baryo. O kaya'y may babagsak na lang na bangkay ng uwak sa tapat ng bahay. Isang gabi, habang nagbabantay kami ni Elias sa likod ng simbahan, may marinig kaming naglalakad. Akala namin tao, si Mang Igme, baka gising pa. Pero paglapit namin, nakita namin ang isang lalaking punit ang damit, duguan ang mukha, at wala ng mata.
Buhay pa siya. Pero bulag, umiiyak, at paulit-ulit lang sinasabi, dinala nila ako sa ilalim ng ugat, hindi na namin naitanong kung sino ang sila. Bigla na lang siyang nanigas, at mula sa bibig niya, lumabas ang isang maliit na itim na insekto na agad naming pinatay. Pero ang amoy ng hininga niya hindi amoy dugo o laman. Amoy bulok na kahoy, amoy ng isang bagay na matagal nang nakalibing. Pinatawag namin si Aling Duning kinabukasan. Gamit ang usok ng insenso at isang lumang aklat, binasa niya ang mga bituin, ang hangin, at ang mga ugat ng lupa. Sabi niya, may nilalang na may katawan ng tao pero kaluluwa ng hayop. Gumigising siya tuwing may tagapagbantay na nabubuhay. Hindi siya isang aswang na basta sumususo ng dugo. Siya ang ina ng mga anino. At ang hinahanap niya ang mutya. At ang puso ng tagapagdala. Nang gabing yon, hindi na ako makatulog. Pinikit ko ang mga mata ko, pero sa panaginip, nandoon ako sa ilalim ng lupa. Nasa loob ako ng kuweba, at sa paligid ko'y ugat ng puno, kumikilos, humihinga. Sa gitna ng kuweba, may isang trono, at sa trono'y isang nilalang na may mahabang buhok, nakapikit ang mga mata, at tinatakpan ng saplot na tila gawa sa mga anino. Tumingin siya sa akin, hindi nagmulat ng mata, pero ramdam kong siya'y gising. At sa panaginip na yon, narinig ko ang sarili kong nagsabi, malapit na. Pagkagising ko, basa ng pawis ang katawan ko. At mula sa bintana, nakita ko si Elias, nakaupo, hawak-hawak ang kanyang kutsilyo, at dahan-dahang umiling. Nararamdaman mo na rin, di ba? Tanong niya. Hindi na tayo naghihintay. Paparating na sila. At sa layo, sa pinakadulo ng kagubatan, may isang apoy na bigla na lang sumiklab, walang tao, walang apoy ang nakatayo. Basta na lang lumitaw. Isang apoy na pulat itim. Isang apoy na hudyat ng simula ng wakas. Hindi ko inaasahang darating ang gabing iyon ng ganon kabilis. Ang gabi kung kailan babagsak ang isa sa ilan kong pinaniniwalaan. Ang apoy sa dulo ng gubat ay parang apoy ng digmaan, walang dahilan, walang pinagmulan, pero hindi basta apoy ng mundo. Sumabog ito na tila galit ng daigdig ang pinakawalan. Ang mga hayop sa paligid ay nagtakbuhan, ang lupa ay bahagyang umuga, at ang mga bituin sa langit parang lumamlam. Lumapit ako kay Elias ng madaling araw, dinala ko ang mutya, nanginginig sa palad ko. Hindi ito normal. Parang may sinasadyang pinupukaw, sabi ko. Tahimik lang siya. Nakatingin sa direksyon ng apoy. At sa tono ng boses niya nang sa wakas ay nagsalita siya, alam kong may tinatago siya. Lando, may kailangan akong aminin. Napatigil ako. Ano? Hindi lang ako basta tagapagturo mo. Napakunot ang noo ko. Ano nang ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim. Ako ang isa sa mga dahilan kung bakit sila nagising. Matagal na akong nakikipaglaban sa mga nilalang sa ilalim ng lupa, mga aswang, mga nilim, mga kaluluwang nawawala sa sarili. Pero isang beses may isa akong pinatay na hindi ko dapat pinatay. Napalunok ako. Isang diwata. Babaeng tagapangalaga ng silangan. Akala ko nilalang siya ng dilim, pero siya pala ang humahawak sa balanse ng lugar na to. Nang mawala siya, nagsimulang gumapang ang ugat ng kadiliman sa paligid. Isa ako sa dahilan kung bakit ngayon ikaw ang tinatawag. Hindi ako makapaniwala. Si Elias, ang tanging pinanghahawakan kong lakas, may kasalanang hindi ko kailanman inisip na magagawa niya. Bakit hindi mo agad sinabi? Tanong ko, nanginginig ang boses ko, hindi sa galit, kundi sa sakit. Dahil natakot ako. Natakot akong mawala ka. Natakot akong isara mo ang pinto. Lando, hindi ko intensyong itago ang katotohanan para gamitin ka. Pero sa totoo lang, ginamit kita sa simula. Pero ngayon, hindi na. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang nililin lang ako, o ang katotohanang baka tama siyang gawin yon. Tahimik akong lumayo, iniwan siya sa harap ng simbahan, at naglakad papunta sa lumang bahay ni Lolo. Hindi ko na halos alam kung ano pa ang totoo. Nilalabanan ko ang mga nilalang sa dilim, pero paano kung ang gabay ko ang may madilim ding bahagi? Paano ko malalaman kung nasa tama pa ako?
Pagpasok ko sa bahay, nakita ko ang isang lumat-sirang aparador. Bigla ko lang naisip buksan. Doon, sa ilalim ng lumang kahoy, may nakatabong kahon. Sa loob nito ay may lumang litrato, si Lolo, hawak ang isang sanggol. May katabing babae, maputla, mahaba ang buhok, at may kakaibang liwanag sa mata. Sa likod ng larawan, may nakasulat, sa pagitan ng liwanag at dilim, ipinanganak ang huling tagapagdala. Ako ba ang sanggol na yon? Tumingin ako sa salamin. Sa sarili kong mata. Sa likod ng pawis at pagod at takot. Ako pa rin ba ang lando na umalis sa Maynila, walang direksyon? O isa na akong nilalang na hindi ko palubos na nauunawaan? Nang bumalik ako sa simbahan, wala na si Elias. Isang sulat lang ang iniwan niya, nakatusok sa lupa gamit ang maliit niyang kutsilyo, pupuntahan ko ang ugat. Hindi ko kayang isama karoon, baka yon na ang huli kong laban. Kung hindi ako bumalik bago ang 3 gabi, ikaw na ang magpatuloy. Napaupo ako sa damuhan. Umiyak ako, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot na baka tama siya. Na baka ako na talaga ang matira sa huli. Kinabukasan, dumating si Aling Duning. May dala siyang luma at naputol na kwintas. Ito ay mula sa ina mo, sabi niya. Matagal na itong naiwang nakatago sa akin. Noon pa man, may kutob na ako na ikaw ay may malaking papel sa labanang darating. Ina ko, tanong ko, nagtaka. Hindi ba't hindi siya ang ina mong nagpalaki sa'yo? Lando, ang ina mo ay hindi ganap na tao. Siya'y isang anak ng diwata't tao. At ikaw, pinanganak sa pagitan ng 2 daigdig. Parang sumabog ang buong mundo ko. Lahat ng alam ko sa sarili ko, biglang nag-iba. Kaya pala ako nararamdaman ng mutya. Kaya pala kahit hindi ko gustuhin, may humihila sa akin palapit sa kabubatan, sa kadiliman. Ano nang ibig sabihin nito, tanong ko, halos hindi makahinga. Ibig sabihin, ikaw lang ang kayang pumasok sa pinakaubod ng ugat na yon, ang pinagkukunan ng lakas ng ina ng anino. Ikaw lang ang kayang bumaliktad sa kasunduan ng liwanag at dilim. Dahil ikaw ay parehong bahagi nila. Hindi ko alam kung matatawa ako o matatakot. Ako? Anak ng diwata. Ako, na iniwan ng ama, pinatigas ng Maynila, at tinuruan ng kalye. Hindi ko pa man natatanggap may dumating na ulap sa paligid ng simbahan. Itim. Mabigat. At mula sa kalangitan, bumaba ang isang tinig, hindi ito boses, kundi parang buot sabay-sabay na pag-iyak, pagdaing, at pagtawa. Tumakbo ako palabas. Doon ko nakita ang mga mata. Marami. Nakatingin sa akin mula sa likod ng ulap. At sa harapan ko, lumitaw ang isang nilalang, kalahating babae, kalahating anino. Tila gawa sa usok at balat, may pakpak na itim na parang niluma ng panahon. Dumating na ang oras, sabi niya. Halika na, anak ng liwanag at dilim. Isuko mo ang mutya. At iligtas natin ang mundo sa liwanag nito. Hindi ako nakagalaw. Tila may kapangyarihan sa boses niya na humihigop sa puso ko. Parang gusto ko siyang sundin. Parang gusto ko siyang paniwalaan. Pero sa huling saglit, hinawakan ko ang mutya sa dibdib ko. At bigla itong uminit. Pumikit ako. At narinig ko ang boses ni Elias, malayo, mahina, pero malinaw, labanan mo ang kanyang mga salita. Hindi lahat ng liwanag ay totoo. Pagdilat ko, nawala ang nilalang. Umalis ang ulap. Pero naiwan ang malamig na hangin at ang pangakong hindi pa ito tapos. At sa mismong lupa kung saan siya lumitaw, isang bulong ang dumating mula sa ilalim. Sa susunod na buwan, ang lupa ay magbubukas. At ang lahat ng nilalang ay mamimili ng panig. At ako, hindi ko pa rin alam kung kaninong panig ang dapat kong piliin dahil ang dugong dumadaloy sa akin ay hindi pa rin sigurado kung saan ito nabibilang. Nang dumating ang huling gabi bago ang buwan ay lubusang magliwanag sa langit, tila buong baryo ay huminto. Wala nang kaluskos ng mga hayop ni huni ng ibon. Ang hangin ay parang may dalang buntong hininga ng daan-daang taon. Sa bawat hakbang ko mula sa bahay ni Lolo papunta sa gitna ng gubat, ramdam ko ang bigat ng bawat desisyon, bawat alaala, bawat sugat sa loob ko.
Bitbit ko ang mutya, nakatali sa kwintas ng ina ko, at sa kabilang kamay ang itak na pinanday ni Elias. Wala pa rin siyang balita. 3 gabi na ang lumipas mula nang siya'y umalis para hanapin ang ugat, at hanggang ngayon, ni anino niya'y di pa muling nasilayan. Habang papalapit ako sa puso ng kagubatan, sa ilalim ng mga punong balete na tila lumuluha ng itim na dagta, tumigil ako sa mismong lugar kung saan ko unang nakita ang nilalang na may pulang mata. Doon, nagsimulang gumapang ang usok mula sa lupa, mabigat, malamig, parang humihila pababa ang hangin. At sa loob ng usok, muling lumitaw ang babae, kalahating anino, kalahating diwata, ang ina ng mga lilim. Lando, sabi niya, halos isang buntong hininga lamang. Dumating ka rin. Hindi ako sumagot agad. Sa halip, tumitig ako sa kanyang mga mata na puno ng luha, ngunit may kasamang galit, tila ba siya'y minsang nasaktan ng lubusan. Naunawaan ko na hindi siya basta halimaw. Isa siyang nilalang na minsang minahal at pagkatapos ay tinalikuran. Parang ako. Bakit ako, tanong ko sa wakas. Bakit hindi mo nalang kinuha ang mutya sa sinuman? Bakit ako ang pinili mong tapusin? Lumapit siya, dahan-dahan, hindi humahakbang kundi dumudulas sa lupa. Dahil ikaw ang anak ng paglabag. Ikaw ang bunga ng kasunduan na hindi dapat nabuo. Dugo ng liwanag, puso ng dilim. Kapag ikaw ang sumuko, babagsak ang balanse. Kapag ikaw ang kumampi, luluhod ang mundo. Hindi ako lalaban para sa'yo, sagot ko, mahigpit ang hawak sa itak. Hindi mo kailangang lumaban. Ang kailangan ko lang ay ang puso mo. Biglang gumalaw ang paligid. Mula sa ilalim ng lupa, lumitaw ang mga nilalang na tulad niya, mahahaba ang kuko, walang mukha, puro mata lang. Nakapalibot sila sa akin, pinalilibutan ako ng dilim, ng panginginig, ng mga bulong na parang galing sa hukay. Pero bago nila ako maabot, biglang may sumigaw mula sa itaas ng burol. Lando! Si Elias! Wasak ang damit niya, may sugat sa tagiliran, pero buhay siya. May dala siyang sulo na may asul na apoy na hindi nasusunog, kundi naglilinis. Tumalon siya mula sa burol, itinapon ang apoy sa paligid, at nagliyab ang ilan sa mga nilalang sa lilim. Umalinggaw ang kanilang sigaw, hindi ng sakit, kundi ng takot. Tumakbo siya palapit sa akin. Walang oras. Hindi mo siya pwedeng harapin ng mag-isa. Pero huli na. Ang lupa sa ilalim namin ay bumuka, at kami nilamon ng dilim. Pagdilat ko, nasa isang lugar na ako na hindi na ang mundo. Ito na ang ugat, ang pinagmulan ng lahat ng anino. Lahat ay kulay abo, tila walang oras, walang direksyon. Sa gitna ng kawalan, may isang trono, at sa trono, naroon siya. Buo na ang anyo niya. Isang reyna ng kadiliman, suot ang korona ng ugat at putik, at sa kanyang mga kamay ay may hawak na pusong tila tumitibok. Lando, anya. Ang puso ng daigdig ay nasa iyo. Isuko mo na. Tapusin na natin ang siglong laban. Pero hindi ako sumagot. Sa halip, lumapit ako, binunot ang mutya, at hinawakan ito gamit ang 2 kamay. Naramdaman ko ang init. Ang kirot. Ang bigat ng lahing pinagmulan ko. At sa likod ko, naroon si Elias, hawak ang kanyang kutsilyo, duguan, pero nakangiti. Kung kailangan mong tapusin to, Lando, sabi niya, gawin mo na. Huwag mo akong intindihin. Hindi kita iiwan, sagot ko. Hindi na. Tumindig ako sa harap ng reyna ng anino. At sa halip na isuko ang mutya, ibinaon ko ito sa lupa. Umalinggaw ang malakas na tunog, parang sumigaw ang mismong kalikasan. Ang lupa ay gumalaw. Ang mga anino ay nagsimulang maglaho. Hindi mo alam ang ginagawa mo, sigaw ng reyna. Alam ko, sagot ko, na ang kapangyarihan ay hindi para sa isa lang. At hindi ko ito pag-ari. Hindi ito sa'yo. Hindi ito sa akin. Mula sa mismong lupang sinaksakan ko ng mutya, lumitaw ang isang liwanag, hindi puti, kundi kulay kahel, mainit, buhay. Isa itong nilalang nayari sa liwanag, isang diwata, ang pinatay ni Elias noon. Nabuhay siyang muli, buo, matahimik, at nakatingin kay Elias. Hindi siya nagsalita.
Lumapit lang siya at hinawakan ang kamay nito. Lumuhod si Elias, umiiyak. Patawad, Anya. Patawarin mo ako, at sa kanyang pagtanggap, ang liwanag ay lumaganap, tinupok ang lahat ng anino sa paligid. Pati ang reyna ng dilim ay napaluhod, nawala ang galit sa kanyang mukha. May bakas ng kapayapaan. Parang sa huling saglit, naalala niya kung paano maging tao. Kung paano magmahal. Sa huling sandali, tumingin siya sa akin. Piliin mong huwag maging tulad ko, sabi niya. At naglaho siya, parang usok na binura ng liwanag ng araw. Pagbalik namin sa ibabaw ng lupa, tahimik na ang gubat. Wala na ang usok. Wala na ang mga mata sa dilim. Ang langit ay maliwanag at ang mutya basag na. Ginamit na. Hindi ka nababalikan ng anino, sabi ni Aling Duning na lumapit mula sa kakahuyan. Pero may kapalit ang liwanag. Ano? Tanong ko. Tumitig siya sa akin, malungkot. Hindi mo na makikita ang ina mo. Hindi na siya babalik. Kapalit ng kapayapaan ang kanyang kalayaan. Napaupo ako sa damuhan. Tahimik. Walang luha. Walang galit. Pero puno ng lungkot na hindi kailanman kayang itakbo ng salita. At habang nakatingin ako sa langit, sa mga bituin na tila mas maliwanag na ngayon, may naramdaman akong kakaiba sa dibdib ko. Isang pintig. Isang sigaw. Isang panibagong sigla. Hindi pa ito ang katapusan. May natitirang kapirasong anino sa puso ng mundo. At ako na anak ng liwanag at dilim, ay kailangang mamuhay bilang bantay, hindi para lumaban, kundi para pumigil sa muling pagbagsak ng balanse. Pero sa dulo ng lahat, sa pinakatahimik na sandali ng gabi, habang natutulog si Elias sa loob ng bahay ni Lolo, at ako'y nagbabantay sa ilalim ng buwan, isang aninong pamilyar ang dumaan sa gilid ng aking paningin. At sa loob-loob ko, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Ilang linggo na ang lumipas mula nang bumagsak ang huling anino sa gitna ng kagubatan. Muling lumitaw ang araw na parang matagal na nawala, at ang hangin sa baryo ay bumalik sa pagiging mabango, hindi na may halong abo o amoy ng takot. Pero sa likod ng lahat ng katahimikan, may naiwan pa ring bigat sa puso ko. Araw-araw, ginising ako ng liwanag na dati hindi ko pinapansin. Ngayon, parang paalala ito na may mga bagay na kailangang harapin kahit hindi natin pinili. Tulad ng pagkawala ng ina ko. Ang diwata na nagbuwis ng sarili para magising ang liwanag sa puso ng mundo. Hindi ko man siya lubos na nakilala, ramdam ko ang koneksyon namin. At sa tuwing tititig ako sa langit, para bang naroroon siya, nagmamasid, nakangiti. Si Elias, bagaman buhay at nakaligtas, ay hindi na siya ring lalaking kilala ko noong una. Tahimik na siya ngayon. Hindi na gaya ng dati na puno ng payo at paninigurado. Parang may dala siyang bagong uri ng pagsisisi, hindi dahil sa kasalanan niya sa diwata, kundi dahil sa mga taong hindi na niya kayang balikan. Madalas ko siyang makita sa likod ng bahay ni Lolo, nakatitig sa kawalan, hawak ang kutsilyo niyang luma, pero hindi na ginagamit. Lando, sabi niya minsang madaling araw habang sabay kaming nagkakape. Kapag natapos na ang laban, doon mo mararamdaman ang tunay na bigat. Hindi sa oras ng suntukan, kundi sa katahimikan pagkatapos. Tama siya. Hindi na bumalik ang mga nilalang ng dilim. Ang mutya, bagamat wasak na, ay iniwan ang kapangyarihang unti-unting nagpapagaling sa lupang nilaso ng takot. Sa gitna ng gubat, kung saan dating umuusbong ang anino, may tumubong punong kahoy, puti ang balat, tila garing, at ang mga dahon ay parang kumikinang sa gabi. Sabi ni Aling Duning, iyon daw ang puno ng panibagong simula. Si Aling Duning naman, matapos ang lahat, ay nagsimulang magsulat muli ng mga kwento't babala. Ginawa niyang maliit na silid-aklatan ang lumang paaralan, kung saan tinuturo niya sa mga bata ang kasaysayan ng mga nilalang na minsang sumubok sirain ang balanse. Minsan, tinuturo rin niya ang tungkol sa mga taong tulad ko, mga anak ng dalawang daigdig. Hindi madali ang pagbabalik sa normal. Maraming gabi pa rin akong nagigising na pawis, hinihingal, parang bumalik ang sigawan ng mga anino. May mga tanong pa ring hindi ko kayang sagutin.
Tulad ng, kung anak ako ng liwanag at dilim, saan talaga ako nabibilang? Ano ang silbi ko sa mundong hindi ko pinili? Hanggang sa isang araw, isang batang lalaki ang lumapit sa akin habang naglalakad ako sa palengke. May hawak siyang piraso ng papel na iginuhit niya, ako, suot ang kwintas ng mutya, at sa likuran ko'y may punong puti, at sa taas nito'y araw at buwan na magkatabi. Kuya Lando, sabi niya, ikaw yung bayani, di ba? Yung hindi natakot. Napangiti ako. Natakot din ako, bunso. Pero di ako tumakbo. Turuan mo rin ako, tanong niya. Turuan ka saan? Paano maging hindi matakot? Napatingin ako sa kanya, at sa likod ng inosente niyang mga mata, nakita ko ang hinaharap, hindi dahil may kapangyarihan ako, kundi dahil alam ko nang may susunod na henerasyong haharap sa dilim, tulad ng ginawa ko. Pwede, sagot ko. Pero hindi ko ituturo kung paano wag matakot. Ituturo ko sa iyo kung paano lumaban kahit takot ka. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nauunawaan ang kahulugan ng lahat. Ang labanan ay hindi lang laban ng anino, laban sa liwanag. Isa itong salamin ng bawat taong humaharap sa sarili nilang multo, takot, galit, sakit, at kasalanan. At ang tunay na tapang ay hindi ang pagbura ng mga ito, kundi ang pagkilala na bahagi sila ng pagkatao natin. Nagpasya akong manatili sa baryo. Iniwan ko na ang Maynila. Tinulungan ko si Elias sa pag-aayos ng mga lumang kagamitan ni Lolo. Minsan, may dumarating na dayo, iba't ibang tao na naghahanap ng tulong, ng lunas, o minsan ay ng kasagutan sa mga panaginip nila. Hindi ko sila tinatanggihan. Nakikinig ako. Tinuturuan. Minsan ay tahimik lang kaming nakaupo, pinakikinggan ang huni ng mga kuliglig sa gabi. Sa bandang huli, hindi pala mahalaga kung ikaw ay anak ng diwata o anak ng tao. Ang mahalaga ay kung paano mo pinipiling mabuhay, kahit may takot, kahit may sugat, kahit hindi mo alam kung ano talaga ang papel mo sa mundong to. At si Elias, hindi ko alam kung kailan siya aalis muli. Pero sa huling gabi na magkausap kami sa ilalim ng bagong tumubong puno, sinabi niya sa akin ang huling lihim. Lando, ang kalaban natin noon, hindi talaga siya masama sa simula. Isa siyang nilalang na hindi pinakinggan. Tinalikuran ng mga Diyos, kinalimutan ng mga tao. Kaya nagalit. Bakit mo sinasabi ito ngayon lang? Kasi kailangan mong malaman na kahit ikaw, kahit ako pwede rin tayong maging tulad niya, kung hindi tayo matutong magmahal kahit masakit. Kung hindi tayo matutong makinig kahit mahirap. Tahimik kami ng matagal. At habang lumilipas ang gabi, habang pinapanood namin ang liwanag ng buwan sa ibabaw ng punong puti, alam kong ang laban ay hindi na sa labas. Nasa loob na ito, sa puso, sa isip, sa bawat desisyong ginagawa araw-araw. At kung minsan, sa pinakatahimik na oras ng gabi, naririnig ko pa rin ang boses ng ina ko, hindi sa salita kundi sa hangin, sa halik ng simoy sa balat ko. Parang sinasabing, nasa iyo ang liwanag, anak. Kahit madilim ang paligid, huwag mong hayaang mamatay yan. Kaya sa bawat taong lalapit, sa bawat kwento ng takot, pagdurusa, at dilim lagi kong ipapaalala ang natutunan ko, na ang tunay na liwanag ay hindi laging makikita. Minsan, ito'y nararamdaman lang sa gitna ng pinakamadilim na gabi. At kung sakaling dumating ulit ang panahon ng anino, ipapaalala ko sa kanila ang isang katotohanan, ang kadiliman ay hindi natatalo sa pagtakbo kundi sa pananatili kahit nanginginig ka na sa takot.